Okay, mga kapatid, maya-maya lang ay magbibigay tayo ng tinatawag na Holy Hour bonus. Ano po yung Holy Hour bonus? Ito po yung oras na 1:00 hanggang 2:00. Tawag nila dyan ay Holy Hour. O kasi ang Holy Hour ay panahon sa tulog. Ah, Akala ko so, ah, yung panahon ng kasarapan matulog sa tanghali, no? 1:00 hanggang 2:00, Holy Hour. Pag gising po kayo mamaya, yung camera nyo, tingnan natin kung, akala kung gising para sa 5 points. 5 points. Okay, mga kapatid, ibigay na natin ng panahon kay Ma'am Ramak sa ating subject na transformational leadership. sir. Magandang hapon po mga classmate. Kumusta po kayo? Na-miss ko po kayo. Na-miss ko kayo. Na-miss ninyo ako nung linggo. Okay, okay po kami, ma'am. Opo. Na-miss niyo ako nung linggo kasi ang totoo tulog po ako. Tulog talaga ako. Nung nag Holy, nung nag holy hour daw, ma'am, sabi ni doktor. Opo, napagod na lobat po kasi na maigi yung katawan ko. Madali po kasing malobat ngayon yung katawan ko. Simula ng 2016. Sunod-sunod na po yan. Hindi ko kinaya. Nag-reply si Doc Ray. Naririnig ko yung sinabi niya. Tanda-tanda ko yung tinuturo ninyo yung kasalanan, yung isang daliri, pero yung tatlong daliri nakaturo sa atin. Gustong gusto kong sumabat ka, so gusto ng utak ko ayaw ng mata ko. So, pinagbigyan ko po yung tulog. Pasensya na po kayo. Nawala yung aking commitment. So, hello po. Nakakain na po ba lahat? Yes po, Doc. Opo, sige po. Okay po. Kasi mas masarap pong matulog kapag busog. So, atin po munang hilingan may mga nilista ako rito, si Sir Alan sa isang prayer po. Sir? Pwede po ba si Sir Alan? Kung hindi po pwede si Sir Alan, si Ma'am Alpha. Hilingan po natin ng prayer. Pwede po ba si Ma'am Alpha? Kung hindi po pwede yung dalawa, kung sino na lang po mag-volunteer. 5 points. Ako po, ma'am. Okay, sige po. Let's pray. Sige, magdasal po tayo. Panginoong Diyos, ikaw po ay aming hiningan ng malaking tulong ngayon dahil kami po ay mag-aaral. Sana po ay pagbigyan mo kami ng kaalaman na maintindihan namin ang aming pag-aralan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa bibigay mo sa amin at ito'y hiningi namin sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Thank you po sa prayer. Sino po yung nag-pray? Silaig po, ma'am. Thank you po sa prayer. Okay. Nagkamali po ako dun sa numbering ng lesson. Actually, lesson 3 is commitment. Wala po akong lesson 2. Number ko po ay lesson 3. Alam nyo po, inedit ko po kasi yung dating slide ni Doc Delphine. So, lesson 3. Ito po yung naputol tayo noon. Kasi nalobat ako. Lobat yung laptop, hindi yung katawan. So, commitment, loyalty, and satisfaction of followers of transformational leader.
Then, sino pong makaka-define ng commitment? Sabi ko po noon, whether sa ating family, yung sa love, kailangan talaga ng commitment yan. So sa work natin, kailangan ng commitment. Umaging dito sa school natin, baka nakikita ba natin na kailangan dito ng commitment? Ano po ang commitment? Commitment is dedication to a particular organization, cause or belief, and willingness to get involved. Kapag paiwas-iwas ka, hindi, natutuwa nga ako kanina dun sa election eh. Alam ko lang din naman na lahat tayo gustong ma-involve. Sa maging officers o kahit tayo member, mag-i-involve tayo sa organization natin, dito sa school natin. So, kapag ang commitment, i-dedicated ka para ma-achieve yung goal ng organization mo. So kung hindi ka committed doon, kung hindi ka naniniwala doon sa goal ng organization, hindi ka magko-commit. Bakit? Hindi ka nga naniniwala. So, yun lang po yung commitment. Commitment sa family. Ano yung commitment ng father sa kanyang pamilya? Sa may mga pamilya na po, sabi po sa amin bilang property custodian, ang commitment namin i-custody yung mga gamit ng pamahalaang bayan with yung diligent, a good father in the family. Makin mo yun? Ari-arian lang yun Pero diligent of a good father in the family. Kailangan namin yun i-commit. Ibig sabihin, hindi namin yun lalapastanganin yung paggamit. Titignan namin kung nagagamit ng maayos ang mga ari-arian ng pamahalaan. Ganun po yun. So, sabi what is work commitment? Commitment to work or work commitment is defined as the level of enthusiasm an employee has towards work, towards his time task assigned at work. So, may feeling siya ng responsibility. Dito po ba sa bawat estudyante po ba ng LIMS mayroon po nitong commitment? Mayroon po bang feeling of responsibility sa ating school? Lahat po ba tayo nakakaramdam nun? Thumbs up nga po, yung nakakaramdam ng feeling of responsibility na makamit ng ating school, ang ating goals, ang ating vision. Sino po doon? Plus 10 sa nakakaramdam na may feeling siya ng responsibility sa yung para ang school natin ay magpatuloy. Kasi kung hindi na tayo papasok, malamang hindi rin to magpapatuloy, paunti tayo ng paunti. Pero natutuwa po ako kasi kahit yung sa chaplaincy, kitang-kita natin tuwing Sabado ng gabi, natapos natin na yung level 1 pero di ba Ma'am Leia, andun pa rin kami to support yung mga bago. Amen po ba? Nakikita niyo po ba yung commitment natin doon? Ayaw ko po na mag-discuss ng hindi po natin nakikita sa sarili po natin. Kasi kung kung dito lang magbabase lang tayo sa sinasabi ng libro at hindi natin nararamdaman. So parang useless po Kaya tingnan na lang po natin dito sa school natin. Nakakatuwa na kahit tapos na natin yun, andun tayo nagso-support, andun naghahanap pa rin tayo ng gustong maging chaplain, mag-enroll. Nararamdaman nyo po ba yon? Di ba ang saya? Na alam natin na itong school dahil may feeling tayo ng responsibility, dadami, hindi ito mabubuwag. Yung first graduation sa September, mas marami pang graduation.
na mangyayari. Amen? Ako lang yatang nakaka-feel. Doc, tulog na po sila. Bigyan na po natin ng ulan. Pero napipil niyo po ba yung napipil ko? Napipil niyo po Yes. ba yung napipil ko, di ba? Amen. Na po tayo lumayo. Ang ano na po natin, ang concrete example na po natin, itong school natin or yung church natin or yung workplace natin, pinabibilangan natin sa ngayon. So, employee loyalty. Loyal ka ba dito sa LIMS? It is the extent to which employees are committed and involved with in their organization. Naka-involve po ba tayo? Involved naman. Involved. Kaya pinapahapyawan ko lang po yung naputol ko last meeting. So, sabi ko po dito, siguro natuwa kayo dito, 0 to 10 years. Tayo ngayon, kapapasok pa lang natin, sana committed tayo. 11 to 20 years committed na, at 21 to 30 ay kumita na. Ngayon po, kasi napipil ko talaga itong lecture ko dito sa LIMS. Ayaw ko pong magyabang, pero parang mayabang na rin. Aminin. Sige, aminin. Kasi yung yabang, di ba, yung pride, sabi ko, is hindi yun negative. Yun yung nakakaboost ng ating self-esteem. So, aminin ko na rin. Di ba, ako po yung awardee ng, ano po yun? Nasa GC natin yun. Ako po yung awardee ng Andrews Study Bible. Tama po ba? Tama. Suportahan nyo naman ako. Ako yun. Proud ako sa sarili ko. Ako yun. Pero ang totoo, tinulungan ako ng asawa ko. Ipapakita ko lang po sa inyo yung simula ng ating pag-aaral from introduction. Introduction is dinefine natin ang transformational leadership na kailangan yung leader ay magpabago. Nagpabago ng Carmen. 'Di ba? Nagpabago sa sarili ko. So, binago niya yung pananaw ko ngayon. Mas iba na yung pananaw ko kaysa nung wala ako sa LIMS. So, na-measure yung chapter 2 natin, measurement of transformational leadership using multi-factor leadership questionnaire. O, yun yung pinaka ginagamit sa pag-measure ng transformational leadership. Yung chapter 3 natin, commitment, loyalty, and satisfaction of follower of transformational leadership. Si Carmen, nagkaroon ng commitment, nagkaroon ng loyalty, ng satisfaction dahil nakita ko yung leadership ng LIMS ay transformational leadership ang ipinapairal niya, ginagawa niya. So, kaya ko po na-meet kaagad po yung before deadline. Hawak ko na talaga yan. Di ko lang, nagtitipid lang po ako ng charge sa GCash. Kaya hindi ko na-send kaagad kasi may charge pong 20 pesos bawat 1,000. So, ang ano po sa ating magazine ay 300. Actually, 300, talaga yun, pieces ng magazine talaga yung yung 50 packs na 1,050, 300 po yun. Ang ginawa ko po ay ganito. Dahil dito sa na-push ako dahil sa po yung ginamit ni Doc Ray, contingent reward. Na natin yon, na-discuss na natin yon. Yung Andrews Study Bible na yan, natira nung mga binili namin. Alam yan ni Doc Ray, mini-message ko siya na bilhin ko yung isa para sa anak ko. Pero, di ba nakakuha na ako ng isa, masyado naman akong nagnanais pa ng isa, yung mga kaklase ko nga hindi pa nakaisa. So, fair siya. Napaka-fair niya talaga. Hindi. Sabi niya, yung anak mo, mag-enroll muna bago niya makuha. 17 years old, wala pa sa vocabulary niya yun. So, itong ginagawa natin. So,
Pero gusto niya yung Bible. So, ito yung nag-drive sa akin para para i-vision ko na hawak ko na yung Bible na yon. And dahil nagkaroon ng offer na kapag naka 300 ay ma-awardan ng Andrews Study Bible. So, san ka pa? Binili ko yung akin ng 3.5. Eh yun, hindi ko nabibilhin, mag-e-effort lang ako. Yung 300 po, kaya 166.66 lang po yan. Marketing strategy ko po yan. Pero bago ko po ito ginawa, di ba dapat 175 ang isang magazine? Tama po ba? Tama. Pero bago ko po ito ginawa, tumawag po ako kay Doc. Kasi yung 1,050, magdadagdag pa sila ng 50 pesos, mahirap suklian yan. Samantalang kung i-offer ko lang ng 1,000 o 999, di ba? Pricing strategy 999, akala nila hindi 1,000 yung ibibigay nila sa akin, samantalang hindi ko naman na sila susuklian ng piso, di may 1,000 ako. So ako po yung binaba ko kasi total yung tutubuin ko, di ba akin naman, mapupunta naman sa akin. So naka-raise po ako kaagad ng 50,000. Alam nyo po ba, hindi naman 50 person yan, hindi 15 tao yan. 29 na tao lang po yan. 29 na tao lang po yung nilapitan namin. At hindi pa nga 29 kasi may kumuha ng 10. May kumuha ng 4. So hindi lang po 29 yan. Na-raise po namin kaagad. So ang iniremit ko na lang po ay 28,500 kasi times 95 lang po yan eh. Ba't gumagalaw? So, sabihin na natin, dapat ang tubo ko ay nasa 24,000, di ba? Naging 21,500 lang. Kasi nag-discount ako kaagad eh. So, pero yung Andrews Bible ko, 3.5, nanalo ba ako o hindi? 24,000 lang dapat eh, ang tubo ko. Ngayon, kung pepresyuhan ko po siya, 25,000 pa ang mapupunta sa akin. Panalo po si Carmen o hindi? Panalong panalo po. Panalong panalo. Then, yung post lang ni Doc Ray na congratulations, malaking bagay na po yun sa akin. Yung makongratulate, kalaking bagay po yun sa akin. So, ay nako, parang ang hirap iwanan ng limbs. Kasi hindi ko yung 25,000 po na yan i-take home pay ko po yan sa isang buwan. Kulang pa nga eh kasi may loan ako. Take home pay po yan kasi maraming kaltas. Ayan pagdating nung magazine, i-distribute ko na lang yan. At umaasa ako pag nakita nila yung magazine, mas marami pa sabi, Carmen, nasaan yung magazine mo? Alam nyo po yung naging isang sponsor ko? Isa lang dapat ang kukunin. Pumunta lang dito, bumili sa akin ng soya milk. Pero nung ibibigay niya yung pera nung Friday, kasi September 1 na, September 3, kailangan makabayad na ako kay Ma'am Manilin, masend ko na. So, binigay 2,000. Di ba 1,000 lang bibigay mo sa akin? Sabi kasi ng asawa ko, minsan ka lang daw humiling, bakit hindi pa namin i-times? O padalawahin. Kagaling po. Pero dito po, in-apply ko po dito yung sinabi po, natutunan ko po sa ating urban ministry. Sabi po ni Pastor Jeff, yung negative sa iyo, wag mo munang lapitan. Kasi pag nilapitan mo yung negative sa iyo, anong mangyayari sa sa mind mo? Madidistract ka. Kasi ang totoo naman, hindi pa naman talaga natin hawak. Hindi pa naman talaga natin nakikita. Inanon lang natin, pinicture lang natin sa isip natin na sobrang ganda yung ating magazine sapagkat produkto natin yun. Tama? Tama po ba? Tatangkilikin natin yun at natin na maganda yun sapagkat tayo yung mga author doon. Tama? Tayo. At ang gagaling ng ating editor doon. Tama? Tama.
Kaya madaling i-market kahit hindi pa natin hawak kasi tayo yung gumawa. Involved tayo sa paggawa. Nagkaroon tayo ng sense of responsibility sa paggawa nun. Tama po ba? Yun po ang dahilan kaya po si Carmen Ramac ay naka-achieve po niyan. Amen. Kung Congrats. gusto nyo pa pong kung gusto nyo pong anuhin, kung gusto nyo pong gayahin, gayahin nyo po kasi yung 25,000, imagine mo yan, babalik po yung aking binayad sa regalia, sa lahat. Sobra pa kasi parang 10,000 lang yung binayad ko. May tubo talaga ako. Parang tubong lugaw nga eh. Sabi ko, paano kaya mapiprint yun ng sobrang ganda? Parang talaga, ibinigay na talaga sa atin ng LIMS lahat para sa pabor natin. Then nakita pa nila yung mapapag-aralan nila, yung di ba yung worth 750 voucher. So, Mayroon pang sister, po, para sa iba dyan, mayroon pa yung natitirang 3 na Andros Bible na naka-reserve opo, para sa humahabol, yung mga humahabol sa opo, sa mayroon pa tayong 3 na naka-reserve para doon sa magiging kasama sa top 5 opo. Ay, ng mga achievement. meron pa raw po palang naka-reserve. Habol na po kasi sayang po yun. Sayang na sayang kasi rare opportunity. Ngayon lang nagkaganito ng opportunity. Bakit pa naman natin palalampasin? Ano po, pasensya na po kayo pero ginawa ko pong example itong karanasan kong ito kasi ito po talaga ay nangangailangan ng commitment. Actually po, tama si Doc Ray, nasa kamay lang ng mga tao. Ang totoo, hesitant lang tayong lapitan. Ang totoo po, nag-print po ako sa special paper para sa mga sangguniang bayan pero hindi po binigay ng asawa ko. Kasi kung magiging negative sila, hindi na. Ang pinuntahan po ng asawa ko, yung mga farmer organization na ina-assist niya. Bakit sila willing, yung mga farmer yon, organization ng mga farmer? Kasi yung asawa ko nagpakita rin po kasi sa kanila na meron po siyang commitment din sa kanila. Yung asawa ko po, kapag bumabagyo, wala po sa bahay. Nandun siya sa mga farmer niya kasi di ba minomonitor nila, nire-report nila from time to time yung mga nasira ng bagyo kasi para makakuha rin po sila ng ayuda. So, yung commitment ng asawa ko sa kanila, sinuklian po nila. Yung mag-i-in gathering na naman po yung mga anak ko, for sure sila na naman po ang magbibigay para sa mga anak ko sa in gathering. Yung anak ko last year, naka 4,000 po sila, 3 bata. Pinigay lang po ng mga farmers. Hindi po kami naghirap. So, ang sinasabi ko lang po, gusto po natin na tayo yung mga leader na tinitingnan, pina-follow. Ito na po yung right time. Nag-aaral po tayo ng transformational leadership. Umasa po tayo na tayo yung mga transformational leaders na makikita po sa ating community. Then, ano lang po yon, pasakali. At dahil ang totoo pong ating lesson ay transformational leadership and performance. So, bago po ako dumako dun sa transformational leadership and performance, nakalimutan ko po kasi, pwede po bang mag-open cam, please? Yung mga mahina po yung signal na kagaya ko, ngayon lang po. Sino po ang naka-uniform? Sino po ang naka-uniform? Naku po. Wala po. Plus 20. Wala pa po kami uniform. Yung wala pang uniform. Pero yung may mga dati pong uniform, sino po yung naka-uniform? So kasi, eto po kasi, idadagdag ko po kasi, kapag
kitang-kita na yun po eh. Ang sabi dito, signs of uncommitted employees, wala na siyang productivity, yung quality ng kanyang work ay na-turn down na, withdrawal from the team, taking more breaks, Pipicturean ba yun naka-uniform? on time or without reason, there's no appetite for challenges and responsibility. Tayo po ba yon yung wala ng appetite sa challenge and responsibility? Ignoring normal working time. Arise o absenteeism. Sa pag-absent po kasi sa mga empleyado, di ba pa pag present tayo, kailangan naka-uniform po tayo, naka-ID. So, baka po papasok na po tayo rito. May uniform tayo. Yes po, naka-uniform. Naka-uniform po ako. Naka-uniform po, ma'am. Plus 100. Wait po, nag-brown out po kasi. Ma'am, Paano po naka-uniform kaya? po ako. I-transfer ko po tong slide sa inyo po. At cellphone na lang po ang gagamitin ko. O subukan ko pong i-connect sa battery. Pwede pong maghintay please? Okay po, ma'am. Okay po. Take time po, ma'am. Kasi yung iba ay kinukuha pa yung mga uniform na hindi nalabahan para maisuot at magka 20 points. Yes po, naka-uniform na po. Nakuha na sa labahan, ma'am. 50 points. Nauna. O, yung iba, tingnan nyo na. Baka nandun pa sa labahan. Unang Isuot nyo na. po. First na isuot po, kaya may 20 points, 50 points pala. Ito po yung mga nauna. 50 points. Unang suot po ng uniform, 50 points. Okay. Very good, no? Tawag dyan, bueno mano. Pwede naman, no? Wala pa po kaming uniform. Boy na mano. Si Brother Jordan, madali lang yan kasi magkatabi lang sila. Okay po. Hindi na po talaga bumalik po yung aking internet. Sinend ko po sa Gmail ni Doc Raja po. Pero kung hindi na po talaga mabubuksan, magdadaldal na lang po ako. I-ano nyo na lang po. Isipin nyo na lang na may PowerPoint. Yes, ma'am. Okay lang po. Total ang ano po, ito pong topic na ano po, lesson 4 napakaikli po nito kasi yung pong hiramin ko na naman po yung word ni Sir Billy. Yung paghimay-himay po nito ay nasa chapter, ano na po siya, sa susunod na mga chapter. So, kinig na lang po. At hindi ko talaga na-anticipate kasi 2 araw na pong hindi nag-brown out. Nag-brown out ulit. Di man lang ako pinatapos. Ayan, nakaka-distract. 20 points namin, ma'am. Po. Ay, sino po ang naka-uniform? Si Ma'am Sharon. Kanina pa po ba yan, ma'am? Yes, very po. good. Opo. Kasi pag pumasok talaga, kasi sign po ng uncommitted na uncommitted na rin talaga yung hindi pumapasok, hindi nag-uniform, hindi nag-ID. Yan yung mga, kasi kapag hindi mo na yun ginawa, pasaway ka na po kasi. Kung wala ka na pong commitment sa iyong pasaway ka na. Meaning kapag nagpapasaway ka na talaga, uncommitted ka na doon. Committed na. So,
Hindi kagaya ko po, di ba, dun sa journal natin, hindi, committed pa lang ako, kumita na kaagad. Hindi pa ako pumunta dun sa committed. Kumita na talaga ako. Oh, inuulit ko po, habol pa po kayo at kumita rin na kagaya ko. So, 50 points po sa unang suot, bagong-bago. bagong-bagong suot nyo yan, ma'am? Sige po, Opo. tuloy na po tayo. Bagong dating. Sino na nga po yung dalawang naka-uniform, si Ma'am Sharon, tapos may isang lalaki, Sir Christopher. Wow, sige po. Dito po, sa transformational leadership, lagi po kayong mag-uniform kasi ito po talaga opisina. Ititreat ko po kayo na nag-opisina. So, kasi sign ng pagiging pasaway, uncommitted na po. Di ba, hindi tayo pasaway? At hindi rin tayo pala absent. Pero sorry na lang po, nag-absent na po ako ng isa. Lesson 4, transformational leadership and performance. Sabi po, yung leader ba? At laging sinasabi, follow the leader. One approach to study of performance is to focus on what the leader themselves do. Yung kung ano yung kanyang behavior, ano yung kanyang ini-engage. Yung mga leader ba natin, ginagawa ba yung tama? Yung tamang behavior ng effective leader, dinidisplay po ba nila? O yung po bang leader natin ay kinikilos niya yung pagiging leader? May kasabihan po na lagi kong naririnig. Madaling maging nanay pero mahirap magpakananay. Totoo rin po kaya iyon sa pagiging leader. Madaling tumanggap ng responsibilidad. Pero mahirap pag nandun na. No? Minsan puna pa nga tayo ng puna sa ating leader Sana ganun yung ginawa niya, sana yung ginawa niya. Ikaw kaya ang nandun. Sigurado ka ba na yung sinasabi mo, kaya mong gawin? Pero bilang leader po talaga, yung ating mga follower, nag-e-expect na tayo ay mag-a-act as a leader. So, parang sa pastor din natin, o di ba? May ang dami nating expectation sa kanya na dapat si pastor una sa mga pastor, ano yung laging inaano ng mga miyembro? Ano po yung gusto ng mga miyembro sa mga pastor? Yung nararanasan po ninyo? Sir? Dapat wapo. Dapat. Tama. Plus factor po yun, pero talaga ang mga pastor sa paningin ng mga miyembro yan, kahit ano pang hitsura niyan, gwapo yan. Kasi gwapo yung kanilang nire-represent. Diba? Wala nang gugwapo pa doon. So talagang gwapo din. Inaasahan ng mga miyembro ang mga pastor ay nagdadalaw. Mayroong mga miyembro na lumipat na nagdalawang lipatan na ng pastor, hindi pa nila nakilala yung unang pastor na na-assign. Sana wala pong pastor na ganun nag-aaral dito sa LIMS. Of course, wala talaga. Sila lang yun. So, kaya, di ba, ang hirap maging leader kasi maraming expectation sa iyong leadership at sa iyong performance. Minsan pa nga, pati mga kabahay mo, kumbaga, mini-measure din nila. Parang ako, ang image ko, kasi mahigpit ako sa asawa ko hindi ko yun kasi, ever since kasi, hindi ko yun pinapayagan yung jamming-jamming. Di ba, naging asawa ko siya, hindi pa siya Adventist. So, hindi ko talaga siya pinapayagan. Ang tatak ko daw sa mga ka-opisina ng asawa ko, sa region, is parang malditang asawa. Pero pag pumunta naman sila sa bahay, ang bait-bait pala ng asawa niya. Siyempre naman.
Ganon. Kasi talagang kailangan po nating leader ka. Hindi pwedeng hindi ka nila makita na leader. Magpaka-leader ka. So sa ating mga magulang, kailangan talaga mahirap, pero kailangan din nating maging mga magulang talaga. Sa panahon ngayon, mahirap ng maging magulang. Yung noon, yung mga magulang ko, 6 kami, parang ang dali-dali lang. Basta nung 5 taon na kami, marunong na nga kami magtrabaho eh. Tumutulong na kami kahit sa finances. Nag-iisip kami, pero ngayon, ang mga anak ngayon, wait lang. Ba't ako? So, pero kailangan pa rin natin tumayo na magulang sa kanila. So, ganun din po ang pagiging leader. I-conceptualize po natin na sa pagiging leader, anuman yung ating kinikilos, minamarkahan po yan ng ating mga follower. At yung mga kilos na yun po yung kapag nakita po nila yun din siyempre yung kanilang susundin. So, leader na dapat dapat i-follow. So, pag hindi iyon nag-manifest sa atin, so hindi po tayo effective leader o hindi tayo magiging transformational leader. May ipapakita po sana ako ditong table pero hindi ko na maiipakita. May sinabi po si Michelangelo, the greater danger for most of us lies not in the setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low and achieving our mark. Sino pong makakapagbigay ng idea kung anong ibig sabihin ng sinabi niya na ito? Ulitin ko po, the greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low and achieving our mark. Anyone po? Idea. Kung ano pong, bakit kaya po niya sinabi ito? Ni Michelangelo. Sino po ba si Michelangelo? Google niyo na po. The great painter. Opo, painter siya. Artist. Siya yung nag-paint ng Vatican City. Ng Mona Lisa. Sir Neil, bakit po kaya niya nasabi yon? Kasi ito po ay sa dynamics of performance beyond expectation. Bakit po kasi kaya niya nasabi? The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low and achieving our mark. Sir Neil? Ano ba yun, ma'am? Setting our too low? The greater danger Opo. for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low and achieving our mark. Setting our aims too low. Yung standard natin, medyo mababa. Kaya yung na-hit natin na goal or na-hit natin na achievement is low din. Because we are setting low, not setting high. So yung concept kasi niyan is aim high and hit the mark. So yung dapat iset natin is yung mataas na mark as much as possible para yung ma-hit natin is mataas din. Gaya ng during exam. Halimbawa sa amin, sa mga teachers, yung let, if aiming only to pass possible, pag hindi makapasa babagsak, pero if aiming to be one of the top 10, pag mabagsak man is pasar. So ganyan lang. So meaning po, huwag kang mag-aim ng maka 75 lang ako. Yan. Pwede po ba yun? Tama po ba yun? Dapat, ang aim natin, 90.
Yung Oo, aim natin, yung 99. makapabilang sa top 10. Para pag Mapabilang mabagsak, pasar. Oh, pass siya. pasado. Oh. Sino pa po Oo. may idea na ano? Sino pong gustong idebate yung idea ni Sir Neil? Siguro po, ma'am, Gwapo pala ni Sir Neil. siguro po Sino ay, pa po? Sige po, Sir Neil. 5 siguro po, points. Sir Neil. Sir Henry. opo. Siguro yung message doon, ma'am, ay ini-encourage po tayo na wag matakot na mag-aim ng high. Kahit na hindi natin maabot yung goal natin ng madalian, but we aim high. At ma-achieve natin yon na madi-discover natin at on the long run ay maabot din natin. Okay, pangalawang tanong po. Dito Ma'am, po ba sa Ma'am Rama. po? Ma'am Rama. Doc, sige po. Mag-share lang ako ng konting application doon sa Opo, sir. iyong quotation. No? Opo. Na yung quotation mo ay talagang naglagay sa akin ng danger sa aking career. No? Kasi totoo po yun eh. Before ako kumuha ng theology, ang gusto ko po kasing kunin na kurso ay abogasya. Kaya ang kinuha ko ay pre-law, political science. Tapos napiktuhan ako ng filosofiya ng aking mga barkada. Kung aanhin ko yung sobra. Aanhin na yung sobra, hindi naman pwedeng prituhin yung sobra. Kaya pag maka-trace, okay na. Kasi hindi naman daw pwedeng prituhin yung sobra, hindi naman pwedeng i-ref yung sobra. Kaya ang goal ko, yun na yung sinasabi ni Michelangelo na danger, setting the goal too low and hit it. Hit nga talaga ay too low no? Di sure ang pasa. Pero that is the danger talaga. Kasi hit ko nga yung mga grades, pero too low. Diba? Hindi ako nag-set ng too high kahit hindi man maabot. So, ang application doon, sana nag-set ako ng mga matataas na grade kahit hindi man ma-reach. Kasi ang danger hindi doon sa pag-set ng mataas na goal at hindi ma-reach. Kundi ang danger ay mababa lang yung goal pero reach na reach. Reach na reach. Mayroon din akong narinig na isang pastor. Sabi niya, do not aim to reach the top of the coconut tree, but aim to reach the sky. Because if you cannot reach the sky, at least you have gone higher than the coconut tree. So, hindi ko makalimutan yung kanyang sinasabi. Sinabi na do not reach the top of the coconut tree but reach the sky. Because if you cannot reach the sky, at least you have gone higher than the coconut tree. Ito pong kaibigan kong pastor, taga Romblon po. Taga Romblon, siya po'y abogado na. At nag-transfer po siya ng trabaho from pastoral to the government.
Okay, so yun lang naman po ang aking pahabol. Maganda pala talaga pag high. Kahit hindi na-reach. Kaysa malbaba lang pero rich. Rich na rich. Sige ma'am, balik sa'yo. Ma'am, may karagdagan po ako. Sige ma'am. Dito po sa quotation na to, kung tayo naman ay nag-aim tayo ng talagang mataas, master natin yon, makuha natin, bakit kung kaya naman ang ability natin, bakit mag-aim tayo ng dumating sa punto na bumaba? Kailangan ma-hit natin yung aim high, hit the mark. Kailangan ma-fulfill natin yun kasi sayang yung ating pagsisikap. Kaya kung mag-aim ka lang naman mangangarap ka lang naman, kailangan mo na aim high and hit the mark. Ganun po para sa akin. Thank you po. Ma'am, ako din may additional. Sige po. Go Ma'am, ahead siguro sa akin yung additional ang siguro dito yung papasok po yung tinatawag na SMART sa planning. Yung pong tinatawag na specific, measurable, attainable, realistic at saka time-bound. Kasi minsan mahirap din naman yung masyado talagang mataas yung ating pong gustong abutin. Ano po, kahit hindi natin, kumbaga, ma-measurable, hindi natin ma-attain, hindi natin makukuha. So, dapat talaga kailangan din smart. Ang be specific, measurable, attainable, and realistic. Talagang alam mo na maaabot mo din yung gustong abutin. Yun lang din po, ma'am. Okay po. Sige po. I-apply na po natin yung inyong mga sinabi. Gusto ko po talaga kasi dito sa school natin para wala pong backoutan. Sa tingin po ba ninyo, yung pag-i-aim po, ito pong sinabi ni Michelangelo na to, present po dito sa present situation natin dito sa school. Sino po makakapag-cite na sa yung sa pakiramdam niya talaga makakamit niya yung beyond expectation sa kanyang sarili na lang, sa kanyang career dito. Sino po sino po yung nakakaramdam na? Ako, ma'am. Ako po, yes, ma'am. Po. Sino po sila? Isa-isa lang po. Yung una po, si Ma'am Torres. Yes, ma'am. Okay. So, dama po natin ito na kaya nating abutin. Basta may faith po tayo, nagtatrust tayo sa Panginoon, may commitment po tayo, walang imposible po na ito ay ating maaabot. Ano po yung specific na Ma'am? Specific po na sa tingin po ninyo dito sa LIMS andito po yung nag-set na ng napaka-low ba o napaka-high? Dapat po high expectation po. Po? High expectation na dapat po natin makamtan ang goal po ng LEMS sa buhay natin. Thank you, ma'am. Sino pa po yung kanina yung nagtaas? Ay, nag-unmute? Hello po, ma'am. Yes po. Sa aking pakiramdam po, sa dito sa ating pag-aaral, makakamit po natin yon sapagat complete attendance tayo, pinagsisikapan natin, whatever fails, ay talagang naka-setting na po, naka-mindset na po na tayo. Ay nag-aaral ka ng mabuti, humihingi ka ng panalangin sa Panginoon, na magawan mo ng paralito, ang pinaka-specific dito, yung na ma-achieve
achieve mo ay yung work with work and pagtitiwala. Thank you po. Sino pa po? Meron pa po? O ako na po? Alam niyo po, nung nag-enroll po ako dito sa LIMS, akala ko po kasi dito uupo lang talaga ako. Yung uupo lang, makikinig lang. Tatapatin ko na po kayo. Kasi hindi, sabi nga lahat naman po tayo may individual differences. Lahat tayo may shortcomings. At kanina sinabi nga lahat tayo makasalanan. Bago ako malis dun sa yun sa Dilasag, parang narinig ko yun. Ewan ko kung sinong nagsabi. Dito rin sa natin, sa platform natin na to. So, nung nag-enroll po ako dito sa LIMSI, inaamin ko may ako noon, may sama ng loob nga ako dun sa church. Masama yung loob ko. Kasi officer ako, supposed to be member ako ng board. Pero hindi talaga ako sinama. Binasa ko pa yung binasa ko pa yung, yung natin? Hawak ko na nga yung libro. Minutes. Di po, itong manual natin. Binasa ko pa, dapat kasali ako doon. Pero bakit hindi ako kasama? Meron pang, may masama ba sa akin? Yung parang dialogue ni sino lang artista yun, yung kapalit-palit ba ako? Pangit ba ako? Sino yon? Yung pagising. Si Lisa Severana yun, diba? Yung bakit kaya sabi kong ganon, inihalal-halal pa nila ako, pero bakit hindi ayaw nila akong papasukin doon sa board? Samantalang nung tumanggi po kasi ako ng dalawang kasi yung health condition talaga mahina po ako. Pero nung mga nakaraan, yung mga idea ko naman, inadapt naman nila. Actually, yun ngang business doon sa aming church school. Kaya nga may business na yun ng soyahan. Siyempre, ako yung nag-input doon. Ba naman, school of business ang pinanggalingan ko. Hindi kasi pwede, sabi ko na, umaasa tayo sa ibinibigay sponsor. Papahiya ka dyan kasi magsasawa silang magbigay. So mag-start tayong maging anong tawag doon? Self-reliant. So kailangan matustusan natin yung sarili natin. So ina-adapt naman nila, pero bakit ganon? Then nakita ko yung post ni Doc Ray. Sabi ko, ano kaya aralin ko to? Para lang yung makinig lang, para lang pampaalis ko lang ng sama ng loob. Pero tingnan mo nga, beyond expectation ko pala yung makikita ko rito. Kung pagbubutihin ko, di ba magiging doktor pa tayo, tama? Kung pagbubutihin ko pa, itutuloy ko pa, kaya ng katawan ko, makakapunta pa ako sa Israel. Wala yun sa panaginip. Nasa panaginip niyo po ba yun? Hindi ko rin napanaginipan na magbabalikan ko ang aking school of business na natutunan. Ito kasi parang kinalimutan ko na itong mga subject na to Pero babalikan ko pala. At isi-share ko pa. O di po ba? Nakita ko po talaga dito. Then, magiging chaplain ko pala ako. Ako po. Ang totoo po, Ma'am Leia, inaamin ko, paranoid po ako. Ako po yung una kong kliyente, sarili ko. Mula po nung February 16, yun lang na kita. Tanyan po, ayaw ko yan. Kasi yan yung tinutugtog ng Cynthia Funeral Homes dito sa amin. Lumipat pa po ako ng bahay para yung po kasing bahay namin, lahat ng inililibing sa mga barangay doon dadaan sa tapat namin. Pag may dumaan na nakaro, hindi ko yan tinitignan. Yung asawa ko, ayaw nga niyang sabihin na may namatay na ganyan. Tapos magiging chaplain pala ako. Diba? Hindi ko alam yun pala yung gagamitin para ma-overcome ko.
beyond expectation. Dito ko po talaga nakita. Personally po, kayo po na nagsimula na dito, may career, ibang career path. Sinisiguro ko sa inyo, ipagpatuloy nyo lang. Yung magagaling na sa ministry, yung ano ba yan? Ang dami ng ministry, mas mai-equip pa po kayo beyond expectation. Yung sinet niyo na goal na dapat elder lang kayo. Baka nga, di ba, makakagraduate na nga tayo ng PSD, hindi lang beyond pa doon. Nagets niyo po ba yung sinasabi ko? Nararamdaman din po ba ninyo yung nararamdaman ko? Nararamdaman ko po yun. Opo. Kaya nakikita niyo po ako sa graduation. Ang tanda na pala nito. Okay. Matanda lang po yung itsura ko. Pero sa age, hindi pa naman. Pero, di ba, yung mga natututunan ko nga dito imagine mo po, ewan ko po kung tututuhanin. Dahil lang nag-assist po ako sa crusade ni Pastor, naging health lecturer po ako doon. Anong sinabi niya sa akin? Sa graduation mo, ipapakita ko ang support ko sa iyo, a-attend ako. Pero parang ayaw ko. Kasi nakapintasan niya ako Pero pero mahina yung loob ko na baka pintasan niya ako. Pero lagi niyang sinasabi, kaya ko. Pero kaya ko kasi nga nandito na ako sa LIBS, nakakaya ko. Hindi ko naman alam kaya ko ba talaga. Ang background ko, hindi po. Hindi. So, dinadala po tayo beyond our expectation. Nag-aim po kaya ako ng mataas o yung LIBS ang nag-aim ng mataas para sa akin? Para sa inyo? Yung mga pangarap ni Doc Ray, pag pinapakita niya yung School of Medicine natin, hindi ba kayo napapawaw o sobrang wow? Nakita niyo na po ba sa GC natin yon? Wow na wow po. Wow na wow po. Sobra. Sino bang hindi gusto na doon gumraduate o doon makapasok doon? Naku, isa lang ang alam niyo po nung 2016, mula noon hanggang ngayon, alam ng pastor namin yan, ang dasal ko hanggang 60 years old lang ako, ang totoo na lang 11 years na lang. Pero parang ngayon, iba talaga na yung dasal ko, to the fullest, mabuhay ako hanggang gusto ko kasi ang ganda-ganda ng school na papasukan ko. Paano kung maging pa ako? Maging ngayon, formulator pa ako ng isang medicine. Kung mas lalo po kayong magiging formulator kasi mas matalino kayo kaysa sa akin, mas equip kayo sa akin, mas malakas pa kayo kaysa sa akin. Yun po ang totoo. So, kaya nyo po. Kayang-kaya ninyo mag-investan at ang i-invest ninyo dito, walang sayang, walang tapon. Tingnan nyo nga po dun sa journal lang natin, kumita na ako ng 25,000. Ikitain ko pa ba yun? Hindi na po. So, dynamic beyond expectation po. Yes po. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Po. Para sa iba dyan, mayroon tayong bagong offer. Ay po. Sige po. Okay. Na pag ikaw ay nakapag one SIM na sa LIBS, pwede kang mag-enroll ng Master of Phytoscience. At pwede kang, hindi natin alam, baka ikaw yung maging Phyto-Medical Scientist Awardee of the Year. Kasi mayroon tayong ibibigay na award na Phyto-Medical Scientist of the Year. Pag ikaw ay nakaimbento ng halamang gamot sa pag-aaral mo ng phytoscience dito sa LIBS, pag nakaimbento ka ng isang halamang gamot, ay gagawaran ka ng award
na Phytomedical Scientist of the Year Award. At ikaw po ay hanapan ni LIMS ng investor para ang iyong imbento na halamang gamot ay maisali sa ating nationwide marketing plan para sa pagpapalago ng phytomedicine. Dito po yan sa department ng ating School of Lifestyle Medicine na pinangungunahan ni Doc Aris dapat. Kaya challenge po yan para sa lahat. Dito lang po yan sa LIMS. Yes. Tingnan niyo po. Ito po. Sabi po, yung 4 I's po ng transformational leadership, yung idealized influence, present na present po ba dito sa LIMS? Present na present. Kasi yung administration natin, role model para to follow. Individualized consideration. Concerned po ba sila sa mga feelings natin? Concern na concern. Concern na concern nga si Doc Ray na inaantok tayo ngayon. Matulog lang daw tayo. May ibibigay pang unan. Inspiration and motivation. Ito talaga. Namomotivate tayo. Kung hindi pa po kayo namomotivate, naku, na-late na po kayo. Intellectual stimulation. May challenge po tayo na maging, ano na nga po yun, Doc? Okay, ano? Phytomedical Scientist. Phytomedical Scientist. Saan ka pa? So, sabi ko nga, it is equals to performance beyond expectation. So, sabi, hindi talaga pala ako nagkamali ng school kahit po malapit na ako mag-50 na nag-aaral pa lang, hindi sayang. Kasi sabi ko, hindi ko man magamit sa outside world, magagamit ko sa sarili kong tahanan. At pwede ko pang ipamana sa mga anak. Gusto ko magsipag mag-aral kasi para tularan din ako ng mga anak ko na magsipag din mag-aral. Gusto kong mag-ministry kasi gusto kong nakikita mismo ng mga anak ko na nag-ministry. Ako magpo-follow na lang po sila. So, amen po ba? Magkukwit pa po ba tayo? Sa tingin ko naman po, nandito po tayo sa isang school o isang organization o isang group na mayroon na po tayong transformational leadership at tayo na po yung kasunod. Napakaganda na tayo po yung susunod na transformational leader kung saan man tayo nandun. Sa church man natin, sa pamilya man natin, saan man workplace tayo nandun. Wag na, o kahit na hindi na natin mapantayan si Dr. Ray, at least mapantayan pa. Kasunod tayo. Wag na yung pantay. O ka naman malampasan pa natin. O di mas maganda. May papalit. At may magpapatuloy ng LIMS. So, mediators affecting relationship between transformational leadership and exceptional performance. Number 1, transformational leaders enhance the self-concept and sense of self-efficacy of followers. Self-efficacy has been shown to be consistently enhanced both individual and group performance. So, yung ano po ba yung sinasabing self-efficacy? Sense of self-efficacy. Ano po yun? Yung believe ka sa sarili mo. Huwag namang sobrang believe sa sarili. May negative yung sobrang believe sa sarili. Pero pwede na rin. Huwag lang tayong lumampas. So, yung transformational leaders dapat siya
nag-i-enhance siya sa kanyang mga followers na magkaroon ng belief sa kanyang sarili. Meaning, huwag mo namang ida-down yung mga follower mo. Kasi kapag mayroon silang tiwala sa sarili, maniniwala ako na magiging consistent, magiging effective, magiging productive yan sa kanilang individual o maging sa kanilang group performance. Naniniwala po yung mga authors ng transformational leadership na yung self-concept and sense of self-efficacy can increase their self-confidence. Ito yung primary reason for their high moral and subsequent innovative behavior. So, bigyan po natin sila ng importansya na magkaroon naman sila ng belief sa kanilang sarili para maging ano po sila, tumaas yung kanilang moral. Tumaas man lang yung pagtingin nila sa sarili nila. Hindi yung, ay, wag ka dyan at ako ang leader. Mas alam ko kaysa ikaw. So, sabi nga natin, every person ay may unique yan, may kanya-kanyang kakayanan yan na unique. Siya lang yun mayroon. Siya lang yung may kaya nun. So, number 2, identification with the leader. Both individual and collectively and identification with the group or unit are important. So, tayo na-identify tayo taga LCBM, ano ba? Logos College, tapos Biblical Mission of Biblical Studies, taga LIMS. Mas sanay ko 'yon. Na-identify na po ba tayo? So, tayong mga Adventist, ano po yung identification natin? Pag Adventist, mababait. Pag Adventist, hindi makunat magbayad. Ganun po ba 'yon? Hindi tiwad. So, identification of the leader, paano lang po yun? Pasakalya lang po yun. Diba kaya nga yung mga kanang kamay ng mayor, mayor na nga rin. Yung maasta na rin yan na little mayor. Little mayor nga ang tawag namin eh. Actually, mas mahigpit pa yan kaysa sa mayor. Nako! Pero, mas maganda rin po na mayroon yung mga followers ay ma-identify sila ng kanilang leader. Leader who appear to be competent, follower identification with the leader. May confidence sila at mayroon silang trust sa kanilang leader who strengthen the followers identification. With the leaders, the identification with a competent trustworthy leader may be an important determinant of follower commitment to performance goals and outcome. So, yung mga na-identify naman na medyo tiwali dahil sa leader, hindi naman sila talaga transformational leader, di ba? So, tayong mga transformational leader at magiging transformational leader, so dapat yung ating mga follower ay naka-identify sa atin. Within our group, within our unit. Then, kailangan na feel nila na may sense sila na importante sila doon sa ating group. And number 3 is shared alignment and values are key motivating follower performance. Ano po ang ibig sabihin nito? By aligning your goals with your values, you'll be able to pursue outcomes that are meaningful, fulfilling, and motivating to you. Remember, setting the right goal is an ongoing process. And okay lang ba na mag-adjust ng goal?
as your priorities and circumstances change? Sa tingin po ninyo, okay lang ba na i-adjust natin yung ating mga goal? As your priorities and circumstances changes? Yes. Kasi wala namang permanente rito sa mundo kundi changes. Although, ang mga follower natin ay mostly yan, always yan, resistant sa changes na nangyayari. So, malaking bagay po na yung meron tayong shared or aligned goals with our followers. Transformational leaders should be better equipped to motivate followers to be more creative in their efforts and products via inspirational motivation. Other effects on performance of transformational leadership. Itong number 1 po na to, transformational leadership and coping with stress and crisis. I-discuss po natin ito sa susunod na lesson. It reduces the feelings of stress as well as providing the tools to help the followers cope with stress and crisis. Ito yung nakaka-apekto rin po ito sa performance ng transformational leadership. Siyempre naman, pag stress, may crisis, o ano sa tingin ninyo ang mangyayari, i-discuss po natin yan sa next lesson. Chapter 5 po yan. Number 2, transformational leadership and implementing change. Ito na. Transformational leadership, particularly its charismatic elements, has been associated with producing change in group and organization. Sa preceding chapter po, i-discuss din po natin to. Makikita natin paano ito nakaka-apekto sa performance ng transformational leader. And number 3, transformational leadership and developing leaders. A core element of transformational leadership is the development of followers to enhance their capacities and their capacity to lead. As conclusion, a common criticism and misconception of transformational leadership is that it is all smoke and mirrors. A feel-good type of leadership that leads to happy followers but does not affect group performance. However, it is clear that transformational leadership does indeed affect group performance regardless of whether performance is measured subjectively or by more objective means. Moreover, transformational leadership does lead to performance beyond expectation in relation to transactional leadership. What is often overlooked is how transformational leaders help develop followers to be better contributors to the group effort, more creative, more resistant to stress, more flexible and open to change, and more likely to one day become transformational leaders themselves. Amen po ba sa conclusion? Amen po. Amen. Transformational leaders Amen. po ba ang taga-LIMS? Ang graduate ng LIMS? Amen! Amen. Amen. Nasa tamang school po ba tayo? Sa tingin po ba ninyo hindi nasasayang yung data, yung load, yung wifi natin, yung Correct. po natin dito ng Amen. maghapon? Amen. Yes po. Yes. Kasi po yung administration po ng LIMS nangarap para sa atin. Ang taas-taas nga nasa sa atin na lang kung yung pangarap na yun na ini-offer sa atin igagrab natin o tutulugan natin from 1 o'clock to 2 o'clock.
So, maraming salamat po. Sorry po sa mga interruption. Mas gaganda po yung ating discussion sa stress. Dahil yung kagigising mo palang stress na ako sa iyo, Mami. Stress and transformational leadership. Dok, na-over na yata yung promotion ko sa school natin. Back to you. Thank you, Ma'am Carmen. Welcome po. Sorry po kasi talagang hindi nakisama tong aming kuryente. Okay, maraming salamat po. Ma'am Rama sa napaka-dynamic na discussion on transformational leadership. May mag-break po muna tayo mga kapatid ng 3 to 5 minutes. Uminom po ang nauuhaw. At magsisimula tayo after 5 minutes. God bless po. Na-bless po ba kayo ng lecture mga kapatid? Bless na bless po. Yes. Yung na-bless plus 10. Hindi. Thank you. Yung na-bless magiging ano na nga? Doctor of? Nakalimutan ko. Last point. Ha? Sino nakaalala ng offer ni yung bagong offer ni Doc? Doctor of Phytomedicine. Oh? Phytoscience. Doctor of Phytomedicine. Sino pong gusto nun? Ako po. Yay! Congratulations po. Ngayon pa lang, congratulations po talaga. Suportahan kita. Ako din po, ma'am. Suportahan kita, ma'am. Promise. Magaling po akong Sorry, ganun. So, suportahan ko po kayo. Promise. Bye. Thank you, ma'am. Okay. Nandiyan na ba si Prof. Joven? Nandito po, Doc. Okay. So, anong oras na ba ngayon? Okay. 2:30 tayo mag-start. Prof. 2:30. So, we'll have no problem, Doc. Some 8 minutes yet, no, para makatayo, mag-stretch, at huminga ng malalim. Kasi sasabak na naman tayo ng isa pang napakalalim na pag-aaral sa leadership. Ito po ay strategic leadership. Imagine, transformational leadership, mayroon pang strategic leadership. Kasi gusto natin na lahat ng ating mga estudyante dito ay talagang equipped na equipped ministry.